Nakapag-deliver na ako. Kahapon nga ito mga maray, sinubukan kong mag-deliver. Baka sa tagal kasing hindi na ako nagmumotor, baka hindi na ako marunong. Nanghiram na lang ako ng limousine sa kuya ko para kasing sira si Vega. Ito pala yung mga dinideliver ko mga maray, mga pizza dough. O mga maray, baka gusto yung mag-order. 25 yung minimum order namin. Around Concepcion lang yung meet up ko, kaya dito sa Kapas kung maramihan naman. Dito nga sa junction ako nakikipag-meet up mga maray dito sa 7-Eleven. Tapos dito nga yung McDo. Tapos dito sa Side A gasoline station naman. Napaka-behave nga ng baby ko mga mari na kapag deliver ako hindi man siya nagising. Sabi ko kay Tita Pay, bantayan niya lang ng pag-ugoy ng duyan hindi ito magigising. Kala ko nga mga mari magmumuryot, alam niyo naman si Tita Pay pag nakahiga to hindi niya alam buhati. Buti na nga lang mga mari na kapag deliver na ako lahat ayan 3:20 siyang nagising. Nag-deliver pala ako sa Kapas ng 1:00 mga mari, nakabalik ako dito ng 2:00. Katapos siya ngang naligo kahapon mga mari, natulog na siya. Buti na nga lang straight yung tulog niya. Isipin niyo yun, 10:00 pa siyang natulog tapos nagising siya ng 3:20. Tapos nung bandang 5:00 nga mga mare, naantok na naman kaya ayan nilagay ko na naman sa duyan. Kita nyo naman, nagmamayabang yata siguro siya. Sabi niya sa akin, sige mama magtrabaho ka lang, very good lang ako dito. Saglit nga lang siyang umidlit yan mga mare, tapos nga yan yung binaba ko na nilaro-laro ko muna. Oras na din kasi mga mare kaya hindi ko na rin siya inayaang matulog pa. 6 PM nga ng gabi nung nakatulog siya, tapos sinabayan ko na siyang matulog ng 7 PM. Nagising siya ng mag-aalas 11 mga mare, tapos nagising na naman siya ng mag-aalauna at hindi na natulog. Abay dahil yata maghapon yung tulog niya mga mare, hindi siya nakatulog ng gabi. Kaya yan mga 2:00 to mga mare, nagising yung diwadi ni Papa Choy. Paano ba naman umiiyak siya? Kaya sabi ng Papa Choy, sige dahil nagising na din ako, manood na muna tayo ng cellphone. Kita niyo naman yung baby, akala mo naman naiintindihan niya yung pinapanood ni Papa Choy, talagang nakatingin siya sa cellphone. Talagang pinuyat kami kagabi mga mare dahil iidlip lang siya ng 30 minutes tapos gigising din. Yung ayaw ko pa sa kanya, gigising siya tapos magmumuryo. Isipin niyo yun mga mare, gising na ako ng 1:00. Tapos nga diretso na ng umaga. Ewan ko ba sa batang to, pagkapatay talaga ng aircon, hindi na maayos yung tulog niya. Hindi ko naman madiretso yung aircon mga mare dahil naninigas ako sa lamig. At saka mga mare, baka hindi na namin kayang bayaran yung kuryente. Akala ko nga mga mare naiinitan siya kaya pinasok ko pa yung clip fan dito sa kwarto. Nakatutok na nga sa kanya yung clip fan, tapos meron pa kaming isang electric fan na nakasindi, pero talagang ayaw pa niya talagang matulog. Abay 5:00 na nga, hindi pa maayos yung tulog niya, paidlit-iblit pa din siya. Kaya ang aga-aga naming nagkape sa labas. Ewan ko ba sa batang to, anong problema niya, talagang hindi siya natulog. Nuko kaya ang mami ang inahihilot, inaantok. Ginawa ko na nga lahat ng pwesto para nga masarap yung tulog niya, pero wala pa rin. Inaantok naman siya pero hindi ko alam kung bakit nagmumuryot, tapos ayaw niya ngang matulog. Tapos nagbubusit, kamaso. Tapos nga nung mag-aalas 7 ng umaga, yan nga, inaantok na, nilagay ko dito sa duyan. Pero mga Mars, pinipigilan niya pa rin yung tulog niya. Tignan niyo naman at nagmumuryot pa din. Nung alas 7 nga, hindi ko siya maayos sa duyan, kaya nga binaba ko. Tapos nagugutom pala, kaya pinadedi ko. Ay nuko, niyang kasakit aburi. O siya mga mare, yun lang.